Ang asong ito ay halos namatay na pero nilalampasan lamang siya ng lahat maliban sa isang tao. Sa iba't ibang parte ng mundo, ang mga galang hayop ay talaga namang nagkalat sa bawat syudad. Araw-araw ay nagsisipaglabasan sila para makahanap ng makakain. Umaasa na may sinumang tao ang maaaring maglaan sa kanila ng maayos na tirahan. Swerte naman na ang iilan sa kanila ay nagagawang ma-rescue at maampon at isang pamilya. Hindi naman lahat ay sinuswerte at hindi na naililigtas kung saan patuloy pa rin silang namumuhay sa miserabling kondisyon. Hindi sila nakakakain ng masarap at masusustansyang pagkain. Walang malambot na higaan na natutulugan at walang yakap na natatanggap mula sa kahit sino. Nangyayari ito sa kanila hanggang sa sila ay malagutan ng hininga ni hindi man lang nabibigyan ng pagkakataon na maranasan ang magandang pwedeng maihandog ng mundo sa kanila. Isa na dito ang bata pang aso na si Hercules na naninirahan bilang asong kalye sa isa sa mga kalsada na Argentina. Ang asong ito'y dumating na sa halos yugto ng kanyang buhay. Ang buhay ni Hercules ay hindi naman nagsimula sa hindi maganda. Nakaranas naman itong magkaroon ng mapagmahal na magulang. Inampun ito ng 2 pang bata na mag-asawa noong ang relasyon nila ay napapailaliman na ng problema at paghihiwalay. Marami silang hindi pagkakaintindihan ng sobra. Kaya naisip nila baka ang pagkakaroon ng alagang aso ang siyang magpalapit sa kanilang muli at siyang magpapawala ng kanilang problema. Nangyari naman yun dahil nang dumating si Hercules sa kanilang buhay ay nabawasan ang kanilang pag-aawayan. Katabi din ng dalawa ang kanilang alaga habang natutulog. Pero ilang buwan ang makalipas, ang sitwasyon na humupa na ay lumalang muli. Ang mag-asawa ay nauwi na naman sa palagiang pagtatalo at pagsasagutan. Hanggang sa mapagdesisyonan ng dalawa na mas magiging masaya sila na magkahiwalay at hindi nagsasama. Isang araw, ang babae umalis at hindi na nagbalik pa. Matapos ang 1 pang buwan, ang lalaki naman hindi na rin natagalan ang pananatili sa kanilang bahay na nagpapaalala lamang dito sa hindi magagandang pagsasama nila ng kanyang asawa. Lumisan siya at iniwan ang bahay kasama ng kaawa-awang aso na si Hercules na nag-iisa. Waring nawala na sa isip ng mag-asawa kung paanong makakayanan ng aso ang mabuhay nang wala sila. Lalo't alam nila na naging parte sila ng kasiyahan nito sa bawat panahon ng kanilang pagsasamahan. Si Hercules dahil nag-iisa ay umalis na rin papunta sa kalsada para maghanap ng makakain. Noong unay marami pang napansin at naaawa kay Hercules dahil malusog pa ito at magandang tingnan. Lagi may nag-aalok sa kanya ng pagkain noon, pero nang nagsimula na siyang mangayayat at maging madumi, ay nagagawa na siyang ipagtabuyan ng mga tao. Habang tumatagal ay mas lalo nagiging mahirap kay Hercules ang mabuhay sa kalsada. Dagdag pa dito ang paiba-ibang daloy ng panahon, dahilan para magkaroon ng aso ng malalang impeksyon sa pamamalagi at pagtulog sa maduduming lugar. Nagkaroon na rin si Hercules ng malubhang kondisyon sa balat sa puntong halos maubos ng buong buhok nito sa katawan, sa puntong wala na talaga siyang natitirang lakas pa para makakilos at makapaghanap ng sariling makakain. Hindi mo na makikilala si Hercules ngayon kung ikukumpara sa itsura nito dati. Mas mukha pa itong fossil dahil sa balat nito at natuyong mga putik sa katawan. Ang nakakalungkot sa istorya ni Hercules ay hindi ito namamalagi sa kalsada sa tuwing may mahahalagang okasyon at kapistahan. Sa bawat pagkakataon ay nadadaanan lamang ng mga tao si Hercules, nagtatawanan at may kanya-kanyang planong pinag-iisipan. 1 linggo bago ang Pasko ng araw na yon ay unti-unti na nagiging kalansay ang katawan ni Hercules. Kaya ang sinuman na nakakita sa kanya sa pagkakahiga ay iniisip na wala na itong buhay. Ang iba naman na nakakapuna sa paghinga ng hayop ay nagkakaroon ng pag-asa kahit na papaano. Ramdam na rin ng aso na wala nang magliligtas pa sa kanya. Pero doon ito nagkakamali. Ilang araw bago ang Pasko ay isang lalaking biglang nagpakita. Tsak na hindi niyo paniniwalaan ang susunod na mangyayari. December 23, 2017, ang animal rescuer na si Pierre ang nagbakasyon muna para bisitahin ang kanyang kaibigan sa Buenos Aires, Argentina. Pagdating doon ay
Nabalitaan kaagad ni Pierre patungkol sa isang asong kalye na nag-aagaw buhay, kaya't ninais niya agad na mapuntahan ito at matulungan. Doon, nabungaran ni Pierre ang masamang naging kalagayan ng aso sa gilid ng isang bahay. Si Pierre ay labis na naawa sa kondisyon na kinalalagyan ng aso. Ang mga mata na halos hindi na maimulat ay malabo na, at ang payat nitong katawan ay nababalutan na ng sugat. Naiyak siya ng sobra, hindi makapaniwala na walang sinuman ang nagnanais tumulong sa nakakaawang hayop. Walang pagdadalawang isip niyang nilapitan ng aso, lumuhod at nagsalita nang sa nakakaibig na tinig. "Kamusta ka na?" Napatingin naman ng aso kay Pierre at tuwaring nagmamakaawa. Ang ingay ng pag-iyak ng aso ay labis na dumurog sa puso ni Pierre, na para bang pinapahiwatig ng aso na nalalagay ito sa matinding sakit. "Okay lang, nandito na ako. Iuwi kita, huwag kang mag-alala." Sambit ni Pierre sa aso na labis pa ring nagmamakaawa sa kanya. Agad nilagay ni Pierre ang aso sa isang kulungan at agad na dinala ito sa isang veterinarian. Base sa kalagayan ng aso ay malamang na nasa bingit na ito ng kamatayan, kaya't kailangan agad ito na malunasan sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ng veterinarian na kung tatagal siya hanggang sa pagtatapos ng Christmas weekend. Sinabi din ng vet kay Pierre na kung gusto nitong manatili sa tabi ng aso ay kinakailangan din niyang alagaan at bantayan ang aso ng buong araw sa bawat pagkakataon para masigurado na maibigay niya bilang tagapag-alaga ang kailangan ng aso nang magtagal at maisalba ang kanyang buhay. Matapos mabigyan ang aso ng ilang medisina at pangangailangan mula sa vet, ay inuwi na ito ni Pierre sa kanyang tutuluyan kung saan ito magiging maayos hanggang sa ito ay gumaling. Gumawa si Pierre ng isang komportable at maayos na masisilungan para sa aso. Nangako si Pierre sa aso na hindi siya nito pababayaan anuman ang mangyari. Basta't ang kailangan lang nito ay ang maging malakas sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa kabila ng pagsisikap ay nahirapan pa rin si Pierre na pakainin ng aso at nananatili lamang sa pagiging payat. Wala ng lakas ng loob ang aso para mapaglabanan ng kalagayan nito. Isang bagay na kanyang kinalulungkot. Bagamat ang aso'y tumatanggi naman sa pagkain ay napapainom naman ito ni Pierre kada 3 oras para maging hydrated sa lahat ng oras. Ang unang 3 araw ni Pierre ay naging magulo. Sa 2 okasyon ay inakala ni Pierre na ang aso'y mababawian na ng buhay dahil sa nanghihina nitong itsura. May puntong nihirapan na rin ang aso na huminga. Nabago na lamang ang lahat makalipas ang 1 linggo. Si Hercules ay tila nagkaroon ng lakas ng loob para lumaban at mabuhay, kaya naman sa bawat pagdaan ng araw ay nagawa niyang maging maayos. Waring ibinibida nito kay Pierre na mas malakas pa siya higit sa kanyang inaakala. At labis naman itong kinakagalak ni Pierre. 3 linggong nakakaraan ay may magandang nangyari. Si Hercules ay nagsimula ng bumangon ng matuwid at maglakad ng maayos. Kahit na natutumba pa rin ito dahil sa panghihina ng binti. Ang ilang minutong paglalakad ng aso ay nagtagal sa simula ng mga kalahating oras hanggang sa makayanan na rin itong makapaglakad ng pangmatagalan ng hindi natutumba. Makalipas pa ang 1 linggo, ang unay nanghihina at halos mawala na ng buhay na aso ay napupuno na ngayon ng saya at pagkasigla. Naglalaro at nagtatatalon nasa tahanan ng kanyang tagapag-alaga. Siya din mismong nagpangalan dito ng Hercules mula sa pangalan ng Greek god of strength and heroes. Isang nababagay na pangalan para sa isang aso na nagmula sa impyerno pero muling nakaahon. Naging maayos na sa medikasyon ng kalagayan at kondisyon ni Hercules. Sa puntong nagsibol na rin ang buhok nito sa buong parte ng kanyang katawan. Matapos ang magandang pag-aalaga at masayang pagsasamahan ng mag-amo, ay sino ba naman ang hindi magugulat sa naging itsura ni Hercules ngayon? Sino ba naman ang mag-aakala na sa likod ng puro sugat at nakakalbong aso noon ay magiging isang malambing at cute na aso bandang huli? Kung noong unay nais lamang ni Pierre na mapagaling ang aso, pagkatapos ay maipaampon nang dahil sa maganda nilang pagsasamahan at pagkakaibigan, ay hindi na niya hinayaang mahiwalay dito. Ang animal rescuer ay ang asong si Hercules ay maligaya na ngayon at maayos nang nagsasama. Ito ay dahil sa mabuting puso ni Pierre na dapat tularan nating lahat.